Kaway-kaway sa ating mga kapwa ka-farmers. Isang pinagpalang araw naman sa inyong lahat. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. And Happy New Year sa inyong lahat. Kumusta na yung ating mga ka-farmers na nagplanong manukan, magtayo ng farming business? Nakapagsimula na ba ang lahat? So wag lang puro plano, kailangan talaga simulan. Lakas ng loob, kailangan sumugal para manalo. Nandito na naman ako pang ibahagi sa inyo ang ating video para magkaroon kayo ng lakas at inspirational video na talaga naman mapupulutan ng aral. Ang ating mga manok ngayon ay pinalabas natin kasi kanina medyo maganda ang araw, pero ngayon medyo makulimlim na naman yung ating kalangitan. Kasi yung mga nakaraan araw ay talagang maulan. Pag maulan kasi mga ka-farmers, hindi natin pinapalabas yung ating mga manok. Kasi yung mga itlog ng ating decal brown ay nagkakaroon ng dumi. So, madumi yung kanilang mga itlog mga ka-farmers pag nasa labas sila, lalo na pag maulan. Kasi nga, pag nangingitlog sila, naapakan nila yung mga itlog. Kaya hindi natin pinapalabas yan pag maulan. Pero pag hindi umulan, maaraw, at siyempre nadidiligan yung mga damo, tumutubo yung mga talbos, ayan, sagana naman sila sa talbos, yung mga Carabao grass mga ka-farmers, talagang ubos na naman yan, talbos niyan pag nakakalabas sila. Ang lakas nilang kumain ng damo. At shoutout nga pala sa ating mga OFW na nanonood ng ating video. Kung ikaw man ay nagplanong magtayo ng farming business, siguraduhin mo na pagplanuhan mo ang iyong tatayuan, ang iyong lupang nabili. Kung mayroon kayong lupa, mas maigi kung tataniman nyo muna ng Madre de Cacao, Madre de Agua, Azola, Malbiri, pati na rin saging, para pag nag-start na kayo sa inyong manukan ay mayroon kayong makukuhang organic na pagkain na pwedeng ipanghalo sa mga commercial feeds. So ito yun mga ka-farmers, yung pinakamasarap na part ng ating pagmamanukan. So, ayan, yung pag-harvest ng itlog. So, ayan, nakikita na natin na mayroong pera sa pag-aalaga ng manok, lalo na itong ating decal brown. Talagang nakakatanggal ng stress. At kaya pinili natin ang decal brown kasi parang magandang ibenta yung kanilang mga itlog mga ka-farmers. Kasi pag nakikita ng customer, ang iniisip talaga nila, pag nakita nilang brown egg, is naiisip nila this is organic egg. Pero yung mga na-harvest natin na itlog dito ay semi-organic lang yan. Kasi nagdi-deworming po tayo, nagbibigay tayo ng vitamins, mayroon tayong mga vaccine na binibigay sa ating manok. Kaya semi-organic lang po yan mga ka-farmers. Kasi pag sinabi natin yan na organic, talagang simula sa vitamins at wala yung vaccine mga ka-farmers pag organic. Talagang pure organic yan. At kailangan mayroon yan na certified organic talaga yung ating itlog na hinaharvest. Kailangan mayroon po tayong certificate. At syempre, hindi po yan ma-certified na organic pag wala po yan third party na ipapacertified po natin na yung ating hinaharvest na itlog ay talagang organic. So, hindi po yan kikilalanin na organic. Pero, yun nga, pag nakita ng ating mga consumer, mga ka-farmers, pag nakita nilang brown yung itlog, iniisip na nila organic. Talagang gusto nilang bilhin. Kasi iniisip ng iba, mas masarap talaga ang brown egg kaysa sa white egg. Pero yun naman talagang totoo. Mas masarap talaga yung brown egg mga ka-farmers. At kung mag-aalaga kayo ng ganito mga ka-farmers, kailangan hindi lang table eggs yung ating binibenta. Mas maganda kung mag-i-incubate po tayo ng itlog para makapagbenta po tayo ng sisiw, yung mga day-old, week-old, 1 month old hanggang sa RTL. So, iba't ibang presyo po yan bawat edad ng ating decal brown mga ka-farmers. Sa pag-aalaga ng decal brown mga ka-farmers, yung mga free-range chicken mga ka-farmers, katulad ng RIR, katulad nito, decal brown, katulad ng black australorp, yung mga saso. Actually mga ka-farmers, maganda yung kitaan. Yung mga nakikita nyong nagsasabi na walang kita, mahal ang feeds. Yun ang mga ka-farmers na
mahina ang diskarte pagdating sa pagkain. Kasi talaga, mahal talaga yung mga vitamins ng manok. Hindi naman kanyang kamahal ang vitamins. Mas mahal kamo yung pakain yung commercial feeds. Kaya ina-advise ko sa inyo, mas maganda kung hindi po tayo aasa sa commercial feeds. Kaya dito nga sa atin, farm, nasa 30% lang yung ating commercial feeds. Kung baga, mas lamang yung ating mga organic na pagkain na nakukuha natin sa gilid-gilid. Napakarami mga ka-farmers na pwede natin ipakain. Kasi yung mga nakaraang video natin, mayroon akong nabasa nagsasabing wala daw kita sa ganitong pag-aalaga. Kasi mayroon siya nakitang nag-vlog na yung ganitong manok daw ay napakalakas kumain. So tama yan mga ka-farmers. Ang ganitong manok, yung mga RIR, Decal Brown, Black Astrolope at mga iba pa mga ka-farmers ay napakalakas yan kumain. Nadepende lang po yan sa diskarte ng inyong pagkapakain. Kung ikaw ay aasa lang sa commercial feeds, talagang lulugiin ka. Mas maganda kung ikaw po ay maghahanap ng mga organic na pagkain. Katulad na lang ng iyong nakikita, yung mga dahon ng kamuting kahoy, pwede tayo magtanim, kalabasa, saging ng mga sobra-sobra, talbos ng kamuti, at kangkong mga ka-farmers, pwede natin gayatin yan, haluan po natin yan ng commercial feeds, lalo na yung ating azola mga ka-farmers. So yan po ay napakalaking tipid. Mas malaking tipid, mas malaki ang kita. Kaya lamang dito ang may diskarte at mayroong kaalaman mga ka-farmers. Ganyan lang po. Kahit anong negosyo mga ka-farmers, lamang ang may alam. At ito naman, dito naman yung ating bagong free range area. So dyan po nakabakod po yun ng net. So bago po yun at inililipat natin yung mga bago natin na RTL. So sila po yung susunod na mangingitlog. Kasi yung mga matatanda na natin na mahina ng mangitlog ay ipo-pull out na natin yan. So ang mangyayari doon ay gagawin na natin yan pulutan. Joke lang. Ibibenta na natin yan. At syempre pag maging nasa 30% na yung kanilang itlog ay dahan-dahan na tayo magbabawas ng matatanda na mga Decal Brown. So ayan, mga RTL yan mga ka-farmers. Nakikita nyo is marami pang mga damo. Pero 1 month lang yan mga ka-farmers, hindi nga aabutin. Yan po yung kanilang sisilungan. 1 month lang mga ka-farmers, ubos yung mga damo niyan. Kasi ang lakas nilang kumain ng damo. Yan, tayo pang damo yan, nakikita nyo. Pero dahan-dahan nilang tutukain yan. So dito ay bagong free range area. So bago lang bili natin ng ating net. So ayan mga ka-farmers. So ayan, bagong yan. Tulugan nila, bagong tinayo. So nakahiwalay po 'yun sa ating mga matatandang mga manok, mga ka-farmers, yung ating mga Decal. So ayan nga, dito naman ay nandito yung ating native chicken, yung ating black pig mga ka-farmers. Napakasarap na lechon. Talagang napaka-crispy ng kanilang balat pag nilechon. So nang New Year mga ka-farmers, bala kong maglechon dito kaso sabi ko wag muna kasi maliliit pa at marami dyan babae. Ang mga babae dyan mga ka-farmers ay gagawin nating inahin. Gagawin nating paparamihin natin mga ka-farmers. Kasi kaya ako nag-a-adapt ng mga native, mga ganito, kasi ang mga ganito ay hindi po mahirap pakainin. Hindi po tayo umaasa sa commercial feeds. So ayan, kung pipili po tayo ng alaga, pag-isipin natin ng mabuti, pag-isipan natin. Tulad nito na inyong nakikita mga ka-farmers, ang commercial feeds ay alalay lang. Kung anong makita natin ng mga commercial mga organic na pagkain katulad nitong nyog ng mga nahuhulog ay binibigay natin yan, binibigay sa kanila. Kumakain din yan ng azola mga ka-farmers. Kahit yung mga madre de cacao, madre de agua, pag chinap-chap natin yan at ferment natin yan ng ilang weeks, hinaluan po natin ng ipa, napakalakas nilang kumain mga ka-farmers. So ayan, so lamang po yung mga nasa probinsya, lamang po yung mga mayroong lupa na medyo malawak. Pag ganito yung iyong plano ay talagang napakasarap sa pakiramdam. Talagang panalo mga ka-farmers, yan ang masasabi ko. So ayan, siguro mayroon tayo dyan na
5 na babae siguro na pwede natin gawing inahin. So ayan, yung isa maliliit pa yung mga anak. So dalawang ano yan dito sa loob, dalawang inahin na baboy. So ayan po yung ating mga black pig. Pinaparami ko kasi masarap tingnan mga ka-farmers pag marami yung ating alaga na nakikita sa ating farm. So ayun lang, sa mga nagplanong magtayo ng farming business, retirement business, for good business, investment, mas maganda kung pagplanuhan mo ng mabuti. Kung wala ka pang alam, so mas maganda kung kumonsulta po tayo at manood po tayo ng mga videos na pwede natin mapagpulutan ng aral. So ayan po, hanggang dito na lang. Magandang araw sa inyong lahat. And again, Happy New Year! Mabuhay po tayong lahat mga ka-farmers at lahat po tayo maging successful. So kaway-kaway po, para sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nagkaroon kayo ng lakas para magsimula sa inyong sariling farming business. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat. God bless mga ka-farmers.